Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy, The Life After College, Chapter 2, Episode 12, by Roy. Simulan na natin ang kwento. Madaling lumipas ang araw, linggo, at buwan. At isang araw, tumawag si Dan sa akin. Hello, Roy? Pwede ba tayo magkita? As soon as possible sana. Sige, walang problema, Dan. Bigla akong kinabahan. At agad ako nag-undertime sa office. At pumunta sa lugar na sinabi ni Dan noon. When approaching the place, it seemed so familiar to me. The ambience, the settings, and the time. Na para bang na-align ng lahat. Teka, ito yung seaport na pinupuntahan namin ni Dan ah. Parehas yung place pero ang dami nagbago. Dumami yung mga establishments at yung mga entertainment bars. Pero nandun pa rin yung runway kung saan nakadaong yung mga motorized pump boat para sa mga turista. Naglakad ako ng mabagal papunta sa lugar na sinabi ni Dan. Pero wala siya. Naupo ko sa isang bench, facing the ocean, at tinatanaw ang mga alon na humahampas sa mga bato sa di kalayuan. I can feel the cold breeze of the wind. At malapit na rin mag-sunset. I closed my jacket at tinitignan ng araw na kulay ginto sa aking harapan. I was in that mood nang biglang may umakap sa likuran ko at sabay sabing, Happy anniversary, mahal kong Roy. Mahal na mahal kita. Hindi na ako lumingon. Bagkus, I closed my eyes and replied, Happy anniversary din, mahal ko. He turned around and kissed me in my lips, gently yet full of emotions and love. Gumanti rin ako ng halik at siguro mga 5 minuto yun. 5 minutong torrid French kiss ang ginagawa namin ni Dan sa mga oras na yun. Pagkatapos, inabot niya sa akin ang isang bouquet of white roses. Wow! Salamat, mahal ah. Ayan. Tuloy, wala akong maibigay sa'yo. Akala ko kasi kung napano ka na eh. Sabi mo kasi asap eh, kaya hindi tuloy ako nakapaghanda. Mahabang paliwanag ko kay Dan noon. Okay lang, mahal. Sinadya ko naman yun para i-surprise ka. Kasi, ikaw naman eh. Grabe ka magtrabaho. Parang wala ka ng pahinga. Alam mo, kaya pinili ko tong lugar na to kung saan nabuo yung pagmamahala natin. Kasi, alam ko sobrang dami nating memories dito. Mahabang paliwanag ni Dan noon. Salamat talaga, Dan ah. At hindi mo ko iniwan. Sa kabila ng katayuan ko sa buhay at sa paminsan-minsan kong pagsusungit sa'yo. Sagot ko sa kanya noon. Nako, Roy. Ako nga dapat yung magpasalamat ng marami sa'yo eh. Kasi, mahal, ang tatag mo at napakatibay mo. Sobrang strong ng pananampalataya mo sa Diyos. At kahit kailan, never mo kong hinusgahan sa mga pagkakamali ko. Lalong-lalo na sa relasyon natin. Alam mo, Roy, nag-iisa ka lang talaga sa buhay ko. At wala na akong mahihiling pa sa'yo. Kaya, salamat ha. Salamat at mahal na mahal kita. Sabi sa akin ni Dan noon.
Tumungo lang ako noon at hinalikan siya. Sabay sabing, ikaw ang forever ko. Mahal na mahal din kita, Dan. And we kissed passionately. Wala kaming pakialam noon. Kahit ba na pinagtitinginan na kami ng lahat ng mga dumadaan na tao. At tuluyan ang lumubog ang araw. Tapos, bumitiw na kami sa paghahalikan. Inakbayan ako ni Dan na nakatingin kami pareha sa lugar kung saan lumulubog ang araw at unti-unti nang binabalot ang kadiliman ng paligid. Nagsimula na ring umilaw ang mga katabing establishment at yun ang hudyat na kailangan na namin kumain. Tara mahal, let's eat. I'm starving eh. Sabi ni Dan. Okay mahal. Sagot ko naman. Tara, just follow me, okay? Habol ni Dan. At tinahak na namin ang isang resto bar sa may dulo ng seaport. Tanaw ko sa di kalayo ng isang table na may dalawang silya. At paglapit namin dun ay kumpleto na ang mesa. May pagkain, may dessert, at may wine pa. Pagkaupo namin ay biglang tumugtog ang isang gitara at kumanta ang isang acoustic singer na lalaki. Wow naman, Dan. Bakit may ganito pa? Pabalong na tanong ko kay Dan noon. Siyempre naman, Roy. Espesyal ang gabing to eh. Kaya espesyal din ang ganap. Sagot sa akin ni Dan habang nakangiti. Ikaw talaga, Dan. Salamat mahal ah. Tapos ngumiti ulit siya sa akin. Alam mo, Dan, ang gwapo mo talaga, no? At mas lalo ka pang gumagwapo. Papuri ko sa kanya nun. Ikaw din naman, Roy eh. Iba yung aura mo ngayon. Ang gwapo-gwapo mo rin. Tapos, nakakatakam. Sagot sa akin ni Dan habang nakangiti pa rin. Tama na nga yan, Dan. Kumain na muna tayo, di ba nagugutom ka na? Pagpapaalala ko sa kanya. Oo mahal. I'm starving na talaga. Nagugutom na talaga ako na makain ka eh. Kumain ng pagkain dito. Birong wika sa akin ni Dan. At nagsimula na kaming kumain habang patuloy ang pagganda ng acoustic singer. After dinner, nag-check-in kami sa isang hotel ni Dan para naman masolo namin ang isa't isa. I miss you so much, Roy. Sabi sa akin ni Dan noon habang nakayakap siya sa akin. I miss you too, Dan. Inupisahan ko siyang halikan sa labi niya. At unti-unti na kaming humiga sa bed. It was a wild yet full of love ang pagtatalik namin ni Dan ang gabing yun. Hindi ko mabilang kung ilang beses kami nagtalik ni Dan. Kasi sabik na sabik kami sa isa't isa noon. After lunch na kami nag-check out. At niyaya ko ni Dan na magpunta kami sa isang simbahan na malapit lang. Nang matapos kami magdasal, umupo muna kami at biglang kinuha ni Dan ang kamay ko. Akala ko nga gusto lang niya mag-holding hands nun eh. Pero may dinukot siya sa bulsa niya at inilabas ang maliit na kulay asul na kahon. Binuksan niya yun at tumambad sa harapan ko ang dalawang singsing. Kinuha ni Dan ang isa at isinuot sa daliri ko. Sabay sabing, Roy, please accept this ring as a symbol of my love, trust, and my forever. Tapos kinuha ko yung isang singsing at sinuot ko sa daliri ni Dan. Sabay sabing, Dan, please accept this ring
as a symbol of my unconditional love, my trust, and my forever too. At tuloy na naming sinuot ang singsing sa aming mga daliri. We faced the altar at sabay sabing, Lord, be the center of our love as we promise to love each other unconditionally. We love you, Lord. Amen. We kissed each other at magko-holding hands na lumabas kami ng simbahan. Ilang linggo at buwanang lumipas, naging busy kami ni Dan sa aming mga buhay. Hanggang isang araw, nakareceive ako ng tawag galing sa isang unknown caller. Hello? Sino po sila? Tanong ko sa kabilang linya. Hello? Is this Roy de la Cruz? Balik tanong sa akin. Yes po. This is Roy de la Cruz. How can I help? Sagot ko naman kagad. Mr. Roy de la Cruz, this is the president of the company you're working in. I'm going to tell you the good news. You will be the new general manager of our company. A formal letter will be sent to you with the details on it. Congratulations, Roy. Mahabang sabi ng presidente ng aming kumpanya. I was speechless in a moment bago ako nakasagot nun. Talaga po, sir? Thank you so much po. You're welcome, Roy. Sagot ng boss ko. At pinatay niya ng cellphone niya. Umupo ko sa upuan. At nakatulala. Hindi pa rin kasi nagsisink in sa akin yung balita ng boss ko. I immediately dialed Dan's number. At nakailang ring yung phone ko pero hindi pa rin niya sinasagot eh. One last try. At ganun pa rin. Nagri-ring pero hindi niya sinagot. Okay. Mamaya na lang siguro baka kasi busy siya ngayon eh. After a while, dumating yung letter from our office at nandun nga yung details sa mga gagawin ko at yung formal announcement kung kailan at saan gaganapin. I went home that time. Hinausap ko yung mga kapatid ko at tuwang-tuwa yung dalawang molkong sa balita ko. So, kailangan kuya magpa-burger ka ha? Kasi general manager ka na eh. Biro ni Kokoy. Oo naman. Saan niyo gusto kumain ha? Tanong ko sa dalawa. Yes! Kakain kami sa labas! Sigaw ni Leo. Kinabukasan, tinawagan ko ulit si Dan. Sinabi ko na kung pwede ba siya mamayang hapon at may pupuntahan kami. Pumayag naman siya. At nagkasundo kami sa oras at lugar na kung saan kami magkikita. Nauna kaming tatlong dumating sa lugar at maya-maya pa'y dumating na si Dan at binahati yung dalawang kapatid. Hello mga utol! Buti nandito kayo. Namiss ko rin kasi kayo eh. Bahati ni Dan sa dalawang kapatid. At yumakap naman yung dalawa. Namiss ka rin namin, kuya. Sabay wika ng dalawa. Okay, so tara, kain na tayo. Sabi ko naman sa kanila. At sumakay na kami sa kotse ko. Pero pumunta muna kami sa sementeryo kung saan nakalibing si Papa at Mama. Kuya naman, sana sinabi mo na dadalaw tayo kina Mama at Papa. Para naman nakapagdala tayo ng bulaklak. Sabi ni Leo noon. Don't worry, bunso. Handa ang kuya mo. Kunin mo yung bulaklak sa likod ng kotse. At sabay-sabay na kaming pumunta sa puntod ng aming mga magulang. Nilagay ni Kokoy at Leo yung bulaklak. At nagsindid na rin kami ng kandila. Pagkatapos magdasal, pinaupo ko yung dalawa sa damuhan. At naupo na rin kami ni Dan na nakapalibot sa puntod ng aming mga magulang. I started to say something na kinabigla ng dalawa kong kapatid.
Okay, so today is May 24, Wednesday. 2 more days to go na lang at pahinga na ulit. But for me, I still need to upload some stories. Alam naman natin guys, no, nakakalungkot man isipin pero na-remove kasi yung old channel natin unfortunately. I know we are back to zero. Nag-start ulit tayo ng bago. Since this is where I'm good at and I love what I'm doing. And as long as there is one person who is listening, I will never stop. Hindi po ako titigil mag-narrate. I will continue to deliver all your stories to inspire other people. Naniniwala ako na bawat story na pinapakinggan natin, merong moral lesson Hindi lang puro kilig or kabastusan, di ba? All of you guys are the reason why I keep on going. I just wanted to take this opportunity to say thank you for all the love and support. Sa lahat po na nagchat-chat, nagsasend ng email, sa lahat po na nagre-reach out. Hindi ko na kayo isa-isahin guys dahil medyo madami Pero sobra-sobrang salamat po sa inyong lahat. Hindi nyo alam kung gaano nyo po pinapalakas yung loob ko every day na nagme-message kayo sa akin. Currently, we are at 100 plus subscribers, so 900 more to go para ma-monetize ulit yung channel natin. Sa totoo lang guys, as of now, maka 1,000 subscribers lang ako, sobrang saya ko na. I don't know where can I get it kasi parang since bago yung channel natin, hindi pa siya ganoon ka-searchable yung account natin sa YouTube Pero sabi nga nila, no matter how tired you are, just keep on going. Kasi mahal at gusto mo yung ginagawa mo. So dating gawi guys, kung meron kayong stories na gustong i-share, alam nyo na yan. Email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Tapos pwede nyo rin pong i-like or i-follow yung group page natin na Men to Men Stories. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Tapos pwede nyo rin akong i-follow sa Facebook, Ren Santiago lang guys. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do so. I-click ang like, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang. At maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.